Okay, well, thank you very much. Good morning, good afternoon, and good evening to my followers dito po sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. Today is Sunday, February 16 na tayo po, and tuloy-tuloy pa rin ang 90 days campaign period dyan po sa Pilipinas. No? 90 days campaign period para sa mga senatorial candidates no? For the midterm election. And medyo umiinit na po ang mga issues dyan sa kampanya sa Pilipinas dahil nakikita natin po ang alyansa para sa bagong Pilipinas. They are in a very good attack mood sila ngayon po. While itong grupo ng PDP, spearheaded by former President Rodrigo Roa Duterte, nasa sila po, nasa issue-based campaigning. Issue-based campaigning. And yeah, that's good. Huwag natin kalimutan mga voters, no? Listen to whatever forums or debates or campaign sorties mayroon mga kandidato po, be it sa Marcos side or dito po sa Duterte side or sa iba-ibang partido po, no? Who is participating or will be participating sa midterm election. Come May 12, let us listen to the candidates po para more or less we will be able to have a, sabihin natin, concise, sabihin natin, comprehensive decision when we cast our votes on May 12 po, no? Sa midterm election. And yeah, let's continue with our, sabihin natin, reporting on the latest updates regarding ang political or campaign activities, political campaign activities dyan sa Pilipinas. And to start with po, we'll be talking about ang latest rally carried out by the Marcos team or Alyansa para sa bagong Pilipinas na they did it yesterday dyan sa Davao del Norte po, no? Davao del Norte. And marami din, some are saying kunti lang daw ang nag-attend ang rally ni Marcos, while others were saying na ang dami po, 70,000, no? 70,000 people attended the rally. And maraming mga sabihin natin contradictions po, no? Mga supporters. And that is sabihin natin that is normal. That is normal po in this kind of a situation, campaign period na po. But anyway, let me share with you itong story dyan sa mainstream media natin po sa Pilipinas, ang Philstar. No? They come up with this news report today. Headline ito po dyan sa Philstar, and para sa mga Filipinos dito po sa Malaysia, especially dito sa Sabah, ito po si Nico Fabian is doing this thing para sa inyo po so that you will be able to know what is the latest activities sa Pilipinas. Okay, let's continue with our reporting. Si President Marcos slammed his predecessor yesterday po, no? Yesterday, and that was Saturday, over the latter's threat of killing 15 senators to ensure victory during the campaign rally of the administration senatorial slate in Davao del Norte, a bailiwick of Duterte's. You know, sometimes we see other political parties being surprised or maybe intimidated by you. So they say all sorts of things. The president told his Alyansa para sa Bagong Pilipinas senatorial votes in his speech at the Carmen Municipal Plaza, an apparent swipe of former Rodrigo Roa Duterte. We heard just the other day, maybe the situation is hopeless, that they will resort to killing 15 senators. 15 senators. Well, that's the problem for a person whose only solution to all the problems is to kill Filipinos. It's puzzling. Why? Sabi ni Marcos. But you can also understand why. You would say this campaign is going to be really difficult because our opponents, administration senatorial candidates, are formidable, Marcos said. Duterte made the controversial remark during the kick-off rally of the Partido Demokratiko Filipino Lakas ng Bayan,
or PDP Laban senatorial slate held at the Club Filipino dyan po sa San Juan City last Thursday night. He proposed resorting to murder so that his pick for senators under the PDP Laban re-electionist Senators Ronald De La Rosa and Bongo, accused sex offender, and his former spiritual advisor Apollo Quiboloy, actor Philip Salvador, singer Jimmy Bondoc, Vic Rodriguez, J.V. Hilno, Raul Lambino, and Rodante Marcaleta can get in the upper chamber po, no? Now, this issue of killing 15 senators po, apparently, obviously, it was a joke. It was a joke delivered by Rodrigo Roa Duterte, no? And alam na natin po, si former president, si Digong, ganun talaga ang style niya po when he make his speeches po, no? He will mix serious things and of course make it insert some jokes para to cut the sabihin natin para ang mga tao po, they will not be bored. And apparently karamihan ng mga Filipinos, they enjoyed ang the way how Duterte deliver his speech. Ganon yan po. Yan ang issue. Yan ang issue ngayon po. Some they saying hindi daw dapat po mag-joke this kind of a joke, killing 15 senators para makapasok lahat ang mga kandidato ng PDP, ng PDP Laban. Ganun ba yan? Ganun ba yan? So, yun po ang issue, and today I will share you with some clippings kasi Sunday tayo ngayon, so siguro we can replay ang mga previous rallies nila po, no? Which started last February 11. We are on the 6th day na ngayon po of campaigning. 90 days ito po for the senatorial candidates, no? So I will be sharing with you some video clips. Let's replay lang, no? Let's replay. Para this will be reminded of what is or what they said during the launching or proclamation of the campaign rally ng mga partido po, especially itong dalawang grupo po, ang Alyansa para sa mga para Bagong Pilipinas and ang PDP Laban po. Mayroon din mga kandidato, no? Mga independent candidate also did their part during the opening of the official campaign period po for senatorial candidates, kagaya nila Ben Tulfo, ang grupo ni Leni Robredo, sabay na doon or nagsama na doon sina Bam Aquino, former senator, si former senator din po, si Pangilinan, and of course si Laila De Lima. No? I will show it to you later. In the meantime, shoutout muna tayo sa kaibigan ko, malapit sa puso ko, si Marilu Pintojo, and she is in Kuala Lumpur now and watching itong programa natin po. To all my followers, I would like to say welcome din po sa inyong lahat, and stay with me hanggang matapos po dahil you will be able to see ang mga recap natin po. Recap natin ang mga news dyan sa Pilipinas, particularly itong sabihin natin ang political activities, scenarios dyan sa Pilipinas dahil po ang Philippines will be conducting their midterm election come May 12. Okay, to start with po, let us listen a portion of the speech of President Marcos dyan po sa Davao del Norte yesterday. Davao del Norte yesterday po. Apparently, ang grupo ni Marcos, at saka si Marcos mismo, is on the attack mood. On the attack mood. And, some, they were saying na
uncalled for mga attack ni Marcos sa kabilang partido, but others say dapat lang ganyan po, no? And yes, let's start with itong portion of the speech of Marcos. Sana tayo po. Okay, Marcos. This is just briefly lang po, and let's listen to this. Hold on. Okay, sandali ha. Okay, nandito po. Let's listen to this. Nadalhin ang Pilipinas sa magandang lugar. Ito ating pagkakataon na maglagay po tayo ng ating mga leader na sila ang mangunguna para dalhin ang Pilipinas sa mas magandang kinabukasan. Ang isang Pilipinas na progresibo, ang isang Pilipinas na may malasakit para sa isa't isa. Para sa Pilipinas na lahat ng Pilipino po ay kapit-bisig, sabay-sabay, tungo sa isang mas maliwanag, mas maganda, at mas papayapang kinabukasan. Yan po ang ating mga kandidato para sa Senado. Ito po, mabuhay ang Alyansa ng Bagong Pilipinas! Alright, yun po. Dyan yan po sa Davao del Norte, no? Sa Carmen Hall. Okay, meron pa tayo dito. Isa pa. From Marcos. Isa pa. And ito po, since the start ng rally, campaign period po, official campaign period, na we notice si Marcos is really on the attack mood po, no? Attack mood. We seldom see Bongbong Marcos speak this way, but during the launching of the campaign period ng partido nila po, now he was really nakita natin, he was really on a attack mood. So, let's listen to this. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagpulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at pamatay. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderado maging probinsya tayo ng China? Babalik pa tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Okay, yan po si Bongbong Marcos. And this time around, I'll try to go. Meron ba tayo dito? Yon si sandali ha. Si Digong. Let's listen to Digong also, no? Let's listen to Digong. Ito po si former President Rodrigo Roa Duterte sa campaign launching of their campaign dyan po sa San Juan the other day. Let's listen to this. Taking his time. Ang grupo ni Digong is more on, nakita natin, correct me if I'm wrong, they are more on issue-based po ang kampanya nila po. Although mayroon kunting banat-banat po, no? But nakita natin po he's really based on ang mga issues po, kagaya sa pagkain, ang bigas, no? And down to earth talaga siya po. So let's listen to this first po. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that easy. I have been there. But the guy is simply taking his time
up with the solution of the problem. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan, pati sa puso ng Pilipino, hindi niya nakuha yung pinaka, either is subsidized o whatever, but it goes on up and up, and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. Mukhang hindi niya kaya na abulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Pwede na natin yung graft and corruption. Nandyan yan. Paski anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo o the price of rice. Kailangan baka ako kung sa panahon ko sinasabi ko, total we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever, but sad to say, the Philippines is agricultural base ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be, palagay na natin, hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo, and you keep on, promising people for so many things, pero itong pagkain, talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon pa sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapag-pasyal ka, paski saan, wag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, then go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung bas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pagkupo niya, naabutan pa niya yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang putang ina. Alam mo kung ako ang drogista, kung may gano'n ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, ngayon... Okay, yun po ang statement ni Rodrigo Roa Duterte, si Digong, no? Yun sa nag-start sila ang campaign period. Now, talking about issue-based campaigning, I will share with you also isang recorded video clip sa po kay Attorney Vic Rodriguez. He was also touching on issues lang po, not necessarily dyan po sa negative attacking against the opponents, So let's listen to Attorney Vic Rodriguez po, also an aspirant to be a senator come May 12th midterm election. Let's listen to this po. Sandali, ha? Yan ang issue. Hold on, ha? Listen to this carefully. Hold on. Pag-usapan natin yung biggest
drug hole in the history of Philippine drug enforcement, yung dyan sa Alitagtag, Batangas, yan ang issue natin ngayong eleksyon. Ito pag-usapan natin. Di ba? Total, kamo naman, minamaliit mo yung higit na maraming Pilipino na naghihirap. At karamihan nga dyan, ang mahal-mahal na nga ng bigas sa ilalim ng administrasyon mo Ang ginagawa na nga lang pang sarsa dyan suka. Minaliit mo pa yung suka. Pag-usapan natin itong isyong suka. Yung vice cam and budget report, ito pag-usapan natin. Gusto mong ganitong usapin, hindi kami sasabay sa iyong negative campaigning. Aangat namin ang level ng diskurso ng mga usaping panlipunang mahalaga. Kagaya ng yung Alitagtag drug hole, nasaan na yan? Bakit ang tahimik mo na? Yan ang ipaliwanag mo. Alam mo ninyo mga kababayan, sa isang kampanya, dapat mong hina-highlight kung bakit ka dapat pagbigyan at tingnan at ikonsidera ng mamamayang Pilipinong katulad po ninyo doon sa iyong pinapakiusap na pagkatiwalaan kanila sa posisyong kinakandidatuhan mo. Yan po ang layunin ng kampanya. Ang isang kampanya, dapat ipakikita mo bakit kanila dapat pagkatiwalaan, pahiramin ang inyong sagradong mandato, bakit ka dapat suportahan at iboto. Hindi yung makapanira ka. Naiintindihan ho natin siya sapagkat wala siyang masabing continuity ng kanyang programa. Wala naman siyang naisimulan Wala siyang nasimulang programa. Pag-usapan natin ang issue. Sa issue pa lang yung vice cam report mo, yung anomalous, illegal, immoral, criminal, and unconstitutional bicameral conference committee report. Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang sagutin mo yung bakit meron 28 item na blanco na nung tinotal ay nagkakahalaga ng 241 billion pesos. Saan ninyo dinadala ang pera ng Pilipino? Yan ang sagutin mo, hindi yung, ako I'd like to think mga kababayan, parte ito ng kanilang diversion scheme para mawala yung usapin dito sa kanilang incompetence, dito sa kanilang corruption, dito sa kanilang kurakot. Ito po yung mga issues na hindi nila malabasan. Ipit na ipit sila, kaya ang ginagawa nila, umuopensa, umaatake ng wala sa lugar. Unprovoked, unnecessary, uncalled for. Ngayon, kami naman sa Duterte senatorial candidates, karapatan naming sumagot sapagkat hindi naman pwedeng tayo magpapagaslight. They will try to change and they're changing the narrative na sila yung punong-puno ng anomalya, maghahanap sila ngayon ng isang pamamaraan to deflect yung issue palayo sa kanila. Hindi po, well, ako personally, I can only speak for myself, bilang hakbang ng maisog, hindi po ako papayag. Okay, yun po ang the way aspirant to be a senator, si Attorney Vic Rodriguez, no, explains tungkol sa negative attack which is being adopted by the Alianza Group, spearheaded by Bongbong Marcos. And ang grupo naman ng PDP, Laban, spearheaded by Digong. And yun na nga, sabi ni Attorney Vic Rodriguez, na issue-based lang tayo. Marami yung national budget, ang BICAM, ang DOGA, nasisila noon, no? The biggest one, sabi ni Marcos noon. But what happened? Hanggang ngayon, wala na tayong updates regarding what happened to the driver, no? What happened to the items confiscated or seized, itong droga. Wala na po. So, kung issue lang, yun ang gusto ni Attorney Vic Rodriguez. Yun daw dapat sa kampanya. And give the voters na information on how you can improve the livelihood of every Filipino kung nasa pwesto na kayo po. Yun po ang sabi ni Attorney Vic Rodriguez.
Shoutout muna tayo kay April Boy Reyno dyan sa Zamboanga. I would like to say good morning to you. Salamat pagi to you, April Boy, no? And yeah, si April Boy is one of the media men dyan po sa Zamboanga, and I look at him sa mga Facebook posting niya is very sabihin natin concern ang plataforma ng mga kandidato dyan po sa Zamboanga. Pero we cannot touch more on that local campaigning kasi next month pa po mag-start ang official campaign period for local positions po, no? So let's wait hanggang next month, and then we'll be touching ang local issues po, political issues dyan sa Pilipinas, particularly po dyan sa Zamboanga. I'm very concerned, no? Sa Zamboanga and BARM areas po, no? Ang dami din mga Filipinos po galing sa BARM area and Zamboanga Peninsula na who is here in Sabah, Malaysia, working, and they want to know what's the latest developments. Okay, this time around, let's move on sa mga kandidato po, other candidates, no? Other candidates. Hindi lang ang kandidato ni Bongbong and ang kandidato ni Duterte, but let's also touch on other candidates. But before we can touch, or we will touch other candidates po, let's listen din ang I will share with you itong campaign ni Pastor Quiboloy po, no? Who is also aspiring to be senator, to be a senator dyan po sa Pilipinas. Sandali po. Saan ba yun ni Apollo Quiboloy? Nandito po. Mayroon siyang official launching, although nasa behind bars pa siya ngayon po dahil sa mga kaso filed against him. He did this campaigning via online po, no? Via online. Nandito po. Let's listen to this. Hold on. Sandali, ha? Sa magulong mundo ng politika. Sandali. Nandito po. Si Pastor Quiboloy. Napuno ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Inares Sports Arena sa Pasig para ito sa proclamation rally ni Pastor Apollo Quiboloy. Pero dahil nakakulong ngayon ang pastor, kasunod ng patong-patong na reklamo laban sa kanya, ipinaabot na lang niya ang kanyang mensahe sa isang recorded video. Nakita ko ng kalooban ng Ama na ako'y papapasukin dito sa magulong mundo ng politika upang tulad ng sinabi ko, magbigay ng direksyon, magbigay ng kayusan, at magbigay ng development sa bansa ito hanggang ito ay maging isang first world country. Ang abogado ni Quiboloy na si Attorney Israelito Torion ang tumayong representative ng pastor. Binanatan niya ang Marcos administration. Ginawa siyang poster boy ng political harassment of the present administration. Present din sa proclamation rally ang mga kaalyado ni Quiboloy at re-electionist na si Senator Bato de la Rosa, pati si Ipanaw Sambayanan second nominee Lorraine Batoy. Katulad ng sa video message, ipapaalam sa korte ang bawat public appearance ng pastor kahit paanyaya pa yan sa debate. Ayon sa kanyang abogado, magiging hamon ito sa kanyang kampanya, pero handa silang suungin ito sa tulong ng mga kaalyado at volunteers. Okay, yun po si Pastor or Apollo Quiboloy po, no? Who is aspiring to be a senator dyan sa Pilipinas. From Pastor Quiboloy, punta din tayo po kay former or ex-vice president si Leni Robredo. Kumusta ang kampanya ni Leni Robredo? Although she's not going for the national post, dyan lang po siya mayor, but nag-endorse din siya po ang kandidato nila po, no? So let's listen to this. Si Leni Robredo. Sandali po, ha? Okay, nandito. Let's listen to this. Aakalain noong 2022 presidential elections ang People's Campaign Kick-Off Rally ng senatorial candidate ni Kiko Pangilinan at Tom Aquino sa Dasmariñas, Cavite. Ang mga kakamping doon muling nagpakita ng kanilang suporta, kabilang ang ilang celebrity na may performance pa. Dumagundong palalo ang Dasmariñas City Arena nang si dating Vice President
lamang ng mga Caviteño, kundi pati na ng ibang Pilipino. Maipanalo lang sila. Hindi naman natapos ang laban noong 2022. At hindi rin doon natapos ang ating tungkulin bilang mga Pilipino. Hindi tayo pwedeng tumigil. Ngayon, nahaharap tayo sa bagong yugto, ang midterm elections. Kaya sa May 12, muling nakiusap si Robredo sa mga botante na ibalik sa Senado si Kiko at Bam. Muli natin isingin ang lakas ng nagkakaisang taong bayan. Tara na! Ipanalo na natin Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan! Matapos ang mensahe ni Robredo, mas lalong nabalot ng kulay rosas ang arena nang itaas niya ang mga kamay ng dalawa. Na miss ko po talaga ito. Umarap din sa publiko si dating Senador Laila de Lima na first nominee ng Mamamayang Liberal o ML Party List. Nabibwisit na ba kayo sa mga lantarang pagnanakaw sa pondo ng taong bayan? Laban po natin itong lahat. Present din si Atty. Shell Jokno na pambato naman ang Akbayan Party List. Bago ang kampanya sa Cavite, dumalo ang tandem ni Kiko at Bam sa misa sa UP Diliman, saka nagbahay-bahay sa Quezon City. Sa pre-election survey nitong Enero ng Pulse Asia, lumabas na nasa 15 to 16 ang ranggo sa senatorial race ni Kiko Pangilinan, habang ang kanyang katandem na si Bam Aquino nasa 15 to 18 place. Kaya ito ngayon, sa unang araw ng kampanya, nagbabahay-bahay sila para muling ipakilala ang mga sarili at ilatag ang kanilang mga plataforma sa mga botante nang sa gayon makapasok sila sa Magic 12. Bahagi ito ng pangako ni Robredo na tumulong sa kanilang kampanya bago niya tutukan ang pagtakbong mayor sa Naga. Kaya naman mataas ang kumpiyansa ni Kiko at Bam. Kumbaga sa basketball, di ba? Second quarter na tayo. Medyo tinambakan tayo ng first quarter. So babawi tayo ng second quarter hanggang sa dulo, ay may papanalo na natin. No? So this is a continuation of our patuloy ng ating simulain ng gobyernong tapat. Kami naman, klaro na independent ang aming pagtakbo. May dalawang malaking grupo na nag-uumpugan ngayon. At kami naman po ni Senator Kiko, klaro ng pinapanigan namin yung taong bayan. Yung focus namin, in his case, yung pagkain, yung murang presyo, pagbaba ng presyo ng pagkain. At sa akin naman, yung mga reforma sa edukasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5. Okay, yun po ang grupo ni former Vice President Leni Robredo. And from Leni, punta tayo kay kanino, punta tayo kay Ben Tulfo po. Also aspiring to be a senator dyan sa Pilipinas po come May 12 midterm election. Let's listen also to Ben Tulfo. Ben Tulfo. Sandali po. Laging sinasabi, Hold on. Okay, nandito si Ben Tulfo. ang tawag niyan, negligence. Laging sinasabi ni Attorney Batas Mauricio, yan ang aking side by side pagdating sa ere. Pag ang tao medyo nagpabaya na, grave negligence, it's leading to corruption yan. Yan ang problema nakikita natin, kaya gusto kong makita, suriin. Pag ako'y lulubin ng Diyos sa tamang panahon, sa tamang oras, sisilipin ko yung sinasabing, ito na. The ease of doing business. Ano yung ease of doing business? Kung ikay simpleng tao, nangutang ka sa Bombay, nangutang ka kung saan-saan para magnegosyo, para kumita. In general na to, Luzon, Visayas, Mindanao, kung ikaw ay isang malit na negosyante, kukuha ka ng mga permit, kung ikay mga middle, sabihin natin, gitna na mga negosyante, malaking negosyante, iisa ang kanilang sinasabi. Gusto ko sabihin, umupo na ako
sa harap nitong mga taipans, mga tycoons. Malalaki sila. Pinakinggan ko sa itaas, pinakinggan ko sa baba, pinakinggan ko sa baba, sa gitna. Iisa lang. Hindi madali gumawa ng negosyo at ang negosyo sa ating ekonomiya mahalaga. So itong aking sasabihin ngayon, sisilipin ko kasama si Attorney Batas Mauricio, yung aming legal team, yung aming mga researcher na gagamitin ko, mga dalubhasang journalist. Alam ang kanilang ginagawa. Mas malawak ang karanasan, mas malalim mag-imbestiga, kumalkal. Titiktikan namin ang mga kurap, titiktikan namin ang mga dorobo. Marami akong bibitagin. Okay, well, thank you very much, Senator Ben Tulfo. Tawag natin na Senator Ben Tulfo na po, no? Why? Because based on the survey, no? Pasok siya sa Magic 12. Pasok sa si Ben Tulfo sa Magic 12. Okay? Now, this time around, let's, I will share with you ang mga reaksyon ng isang bishop dyan po sa Pilipinas, isang bishop, at saka isang pari regarding itong political issues natin sa Pilipinas po. Let's listen to this bishop po. Hold on. Sandali. Na nakaupo. Po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, biglang anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Okay, ayun ang komentaryo or reaction ng isang obispo, bishop dyan sa Pilipinas. And one more, isang pari din po, no? I want to share with you this. Ang reaction din ng isang pari regarding ang political issue dyan sa Pilipinas. Ito po, si Father Siano Ubud. Ubud ba yata? Sandali. Okay. Okay, let's listen to this. Piliyon na nato mga politicians nga dili magsigig panaot sa ilang isig katao, mubutang-butang o mga dili tinuod nga mga butang adto silang isig katao. Gamiton ang pamakak aron lang mapindaw ng ilang isig katao. Matod pas panultiyon, kung ila nang ibuhat sa uban, ila sa nang buhaton nimo. If they can do that to others, they can also do it to you. Muna ka na mga politicians nga magsigig-tigong o kwarta purti na mga dato asukad lang nakatungtong sa politika. Naam na sa sila mga track record mo sa nakanindot sa social media. Ganawan, nagtanaw mo? YouTube, Facebook, komentary, mamalingaw na karon, di nalisod ang pag-ila sa politisyan. Kainit na ta, naidaghan niya. Kahit yung nakasaligan ng uban pa din na may fake news, sige lang. Pero makita na to, saan man nila paghimo, saan na to paghimo. Na yung mga politicians nga, sigihan criticize. Tanan sila i-criticize mga itong pangtumpang na yun, sa ilang isulti ka ni Adto, sa ilang isulti karon. Kinsa ilang suod ka ni Adto, kinsa na ilang suod karon. Kana mga taong ingwarta, wa na yung mga maruganan, hain ganitong kwarta, Adto sila mo paning. Kita ganitang
anyway, yun po, narinig niyo po. Sa Bisayang dialect ito, no? Maski ako, I did not understand everything. Pasensya lang po, naka-Bisaya siya eh. But anyway, yun po, that's ang sentimento po ng isang padre, isang bishop, and you have seen ang video clips ng mga ibang kandidato who is eyeing to be a senator dyan sa Pilipinas come May 12. Now, let's go back a little bit dyan sa Davao del Norte po. Maskin Davao del Norte yun po, baliwig yun ni Duterte, Mindanao po, no? And I noticed while I was watching ang live rally ni Alyansa para sa bagong Pilipinas, no? Headed by Bongbong Marcos. Nakita ko po na medyo ang mga kandidato dyan po, no? Correct me if I'm wrong. Medyo sabihin natin apprehensive sila talaga magbanat talaga kontra sa opponent nila kasi it is the place of their opponent, no? And I did not see ang presence ni Camille Villar. Wala siya po yesterday dyan sa Davao. Si Ebi Binay, wala yata siya doon. I did not see. Si Amy Marcos, wala din po. No? Wala din. At saka si former Senator Ping Lacson, wala din po. No? So the rest, nandun na sila Soto, sila Pacquiao and all these things. And I even noticed si Erwin Tulfo na sandali lang speech niya po. Maybe he knows na mahirap na po, no? Mahirap na. Kasi that is the bailiwick of the Duterte. So, careful lang sila po, no? Careful. But anyway, that's normal. That's normal po, no? And yun na nga, some people are saying 70,000, but others were saying hindi yun na 70,000. 70,000 na people who attended ang rally ni Bongbong Marcos or ang slate ni Bongbong Marcos ang alyansa para bagong Pilipinas po. So let's see the coming days kung saan na naman sila, and let's see, and I will continue to sabihin natin monitor itong mga campaign sorties ng mga political parties natin dyan po sa Pilipinas, as well as ang mga campaign sorties ng mga individual or independent candidates, no? Para more or less malalaman din ng mga Filipino communities dito sa Sabah na what is happening. And of course, I would like to remind ang mga Filipinos dito sa Malaysia, dito sa Sabah, it's worthwhile. It is worthwhile. Sabihin natin, worthwhile listening or lending our ears ito mga politicians natin when they are in the forum or may debate or nasa campaign sorties nila, be it recorded one or live po, no? Kung may time ang mga Filipinos dito, please watch them so that malalaman natin anong klaseng leaders that we will be putting in the position po. Be it a congressman, senator, congressman, governor, vice governor, assembly member, or city mayor, municipal mayor, city vice mayor, municipal vice mayor, city councilors, and municipal councilors po. Municipal councilors. And let's always pray na this coming election, May 12, no, will be a peaceful one. A peaceful one. And sana lang po ang mga kandidato natin po will stick to issue-based campaigning rather than going for negative attacking po, no? Because it won't do good, mga negative. And nakikita natin po, some candidates, they started putting out ang mga promises nila po, no? Promises nila. Remember, there is always this empty promises, no? They will just sweet talk sa atin ngayon po because they want our votes. So, they can be dyan sa position na they want or aspiring to hold, no? So, ingat lang tayo po, and let's see. Let's see from malayo pa man, no? 90 days pa itong campaign period,
and I will make sure that you will be properly informed. So in the meantime po, ito na lang ang latest updates that I can give to you sa mga followers ko po dito sa Nick Talk, The Real Talk with Nico, and stay tuned lang po kayo, and sana lang po maski paano, today I managed to give you important informations, and maski paano po, I managed to entertain you early in the morning. So with this, Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day. Enjoy kayo po ang weekends natin sa mga brothers and sisters ko po sa Roman Catholic faith. I would like to remind you, kung hindi pa kayo nakasimba, please do this. Go to church or attend the mass today po. That is our obligation po, religious obligation. So hanggang dito na lang. See you tomorrow. I love you. Bye.